Noong unang mapansin ng mga tao na pinapako niya ang magagaspang na tablang pino sa mga bintana ng kanyang kubo, tinatakpan ng mga dingding na para bang binabalutan ito ng isa pang balat. Ibinulong ni Rogelio Martinez sa iba na tuluyan na raw siyang nababaliw. Iyan ang nangyayari kapag ang isang babae ay masyadong matagal mag-isa, sabi niya, habang pinapasingkit ang mga mata sa bagong pinalawak na bubong na parang inahing manok na ibinubuka ang mga pakpak upang ipagsanggalang ang mga sisiw. Ginagawa niyang kabaong ang sarili niyang bahay. Nagpasahan ang mga lalaki ng pitsel ng whiskey, nakasandal sa kanilang mga pala, kunway hindi talaga nakatingin habang ang byuda sa lambak ay humihila na naman ng panibagong kargang kahoy gamit ang kanyang karitong hinihila ng mula. Ang dalawa niyang anak na lalaki, mga 10 at 12 taong gulang, ay sunod-sunod sa likuran niya na parang mga anino. Bawat isa'y may pasan na bungkos ng mga sanga na mas matangkad pa sa kanila. Taglagas noon ng 1,871. Nagsisimula pa lamang magbago ang kulay ng mga dahon, ngunit ang hangin ay may hatid ng pahiwatig ng isang paparating na kasuklam-suklam na bagay. Malupit ang nagdaang tag-init, mainit, tuyo at walang awa. Mababa ang tubig ng ilog at ang mga hayop ay payat at may sakit. May balitang mula sa Fort Laramie tungkol sa kakaibang panahong tumatama sa silangan na kadalasan ay nangangahulugang darating din iyon sa kanila kalaunan. Ngunit walang nakaakala kung anong klaseng taglamig ang paparating, lalo na ang biyuda. Ang pangalan niya ay Esmeralda Bautista. 32 ang edad niya, may mukhang tila lumang tela, makinis ngunit banat na banat dahil sa mga taong puno ng katahimikan. 2 taglamig na ang nakalipas mula nang mamatay ang asawa niyang si Francisco sa gitna ng isang bagyo, tinusok sa tiyan ng nabuwal na sanga habang pumuputol ng kahoy. Sinubukan niyang gumapang pabalik sa kubo, ngunit naubusan siya ng dugo sa niyebe. Natagpuan ni Esmeralda ang bakas ng kanyang dinaanan, bahagyang natabunan, at inilibing siya sa ilalim ng punong roble sa likod ng kanilang tahanan. Pagkatapos noon, nagpatuloy lang siya sa buhay na para bang walang nagbago. Marahil para sa isang babaeng tulad niya, wala nga talagang nagbago. Tila yari siya sa mas matitibay na bagay, marahil dugong Noruego o kung anumang mas matigas pa roon. Wala siyang kamag-anak sa malapit, walang lalaking tutulong magpalaki sa kanyang mga anak, at walang perang pambayad sa mga manggagawa. Ang mayroon siya ay isang mula, 2 anak na lalaki, isang tsimeneyang araw-araw ay mausok ng walang palya, at ngayon tila isang plano na balutin ang kanyang kubo ng kahoy na parang kabibe. Anong ginagawa niya? May nagtanong sa 3 araw. Dumura si Rogelio sa lupa. Naghahanda ng mamatay sa loob ng bahay kung ako ang tatanungin. Ngunit hindi naman talaga niya ikinukulong ang sarili niya, hindi eksakto. Sa malayo, para bang nagdidikit lamang siya ng isang kamalig sa kubo. Habang lumilipas ang mga linggo, naging malinaw na may binubuo siyang bagay na ganap na bumabalot sa buong bahay. Hindi lubusang balkonahe, hindi rin kamalig, kundi isang makitid na pasilyong kahoy na pumapalibot sa bawat dingding, humihinto lamang kung saan nakausli sa likod ang tsimeneya. Wala ni isa sa bayan ang nakakita ng ganito noon at wala ring tumulong. Abala ang lahat sa paghahanda para sa sarili nilang taglamig. Nagsasalansan ng dayami, nagkukumpuni ng bubong, naghuhukay ng imbakan ng ugat. Alam ng mga tao na magiging mabagsik ang taglamig na ito at hindi nila kayang alalahanin ang biyudang gumagawa ng 2 balat para sa kanyang bahay. Ngunit pagsapit ng 3 linggo, muling nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ngayon, mas seryoso na. Hindi lang tabla ang ikinakabit ni Esmeralda, pinupuno niya ang espasyo sa pagitan ng mga dingding. Ang mga anak niya ay hindi lang panggatong ang dinadala.
Nagpapasok sila ng mga bato, sako ng dayami at mga bungkos ng tuyong lumot. Tinadtad ni Esmeralda ang mga sanga ng sedro at isinabit ang mga ito sa mga biga ng kisame. Sinelyuhan niya ang bawat siwang ng putik at alkitran sa kamuling pinakuan ng mga tabla. Ang amoy ng pino, usok, dagta at matinding paggawa ay lumulutang mula sa kakaibang panlabas na silid na iyon na parang mabagal na sinusunog na insenso. At sa pinakagitna ng lahat, ang nagpatigil kahit kay Rogelio sa panunuya ay ang buong hilagang bahagi ng panlabas na patong na pinagsalansan ni Esmeralda ng panggatong. Hindi basta tumpok, isang buong pader na gawa sa kahoy, roble, birch, pati cottonwood, lahat eksaktong hiwa, hinati ang balat at perpektong tuyo ang mga troso. Tila nag-iipon na siya nito mula pa noong katapusan ng tag-init. Sapat iyon para painitin ang 3 pamilya sa buong panahon, doble pa. Gayunman walang direktang nagtanong sa kanya. Ang matatanday nagbibigay lamang ng magagalang na tango kapag nakikita siya sa bayan. Ang mga mas batay umiilag ng tingin. Tanging si Carmen Peralta, ang babaeng nagtatano mula sa Rock Creek, ang may lakas ng loob na magtanong ng diretsyo. May inaasahan kang bisita ngayong taglamig? Tanong niya habang isinasakay ni Esmeralda ang isang sako ng harina sa kariton. Dahan-dahang kumurap si Esmeralda. Wala po. Kung gayon, naghahanda ka ba para sa pagkubkob? Giit ni Carmen. Tumingin si Esmeralda sa kanyang mga anak na nooy pinapanood ang 2 uwak na nag-aagawan sa mantika malapit sa balon. Hindi. Kung ganon, ano sa ngalan ng langit ang itinatayo mo? Sandaling huminto si Esmeralda, saka sumagot, isang lugar na hindi mapasukan ng lamig. Umismid si Carmen. Hinding-hindi mo mapipigilan ang lamig, iha. Ang magagawa mo lang ay mabuhay sa kabila nito. Hindi umiwas ng tingin si Esmeralda. Mapipigilan mo kung mananatili ito sa labas. Iyon lang ang sinabi niya. Pagsapit ng Disyembre, nalibing sa niebe ang buong lambak. Maaga dumating ang unang bagyo, nagbuhos ng 3 talampakang niebe sa magdamag. Gumuho ang 1 dosenang bubong. Nawala sa mga Martinez ang kalahati ng kanilang kawan dahil sa lamig. Halos mawala naman ang sanggol ng mga Navarro nang mabitak ang kanilang chimenea at punuin ng usok ang kisame. Ngunit sa hukay ng lambak, tuloy-tuloy ang usok ng chimenea ni Esmeralda. Hindi na siya bumalik sa bayan para sa panggatong. Pagsapit ng bagong taon, naubos na ang supply ng lahat. Sumisit-sit ang basang kahoy sa mga kalan. Nagmumura ang mga lalaki sa mamasa-masang troso na ayaw magliyab. Ngunit malakas ang apoy ni Esmeralda. Ang kanyang makitid na pasilyong kahoy, kahit kakaiba ang itsura, ay pinanatiling tuyo ang kanyang panggatong. Mas mainit din iyon, hindi naaabot ng hangin, hindi nababasa ng niyebe. At bawat troso na sinusunog niya ay tumatanda at natutuyo sa loob ng protektadong panlabas na balot sa loob ng maraming linggo. Nanatiling napakainit ng kanyang kubo kaya may nakakita pang nagsasampay siya ng damit sa labas noong Pebrero. At sa kauna-unahang pagkakataon, hindi nagkasakit ang kanyang mga anak na lalaki noong taglamig na iyon. Pagsapit ng Marso, tumigil ang mga biro. Nagsimula ang mga tanong, at pagsapit ng Abril, may iba na ring nagsimulang magtayo sa parehong paraan. Humigit kumulang 6 na bahay na kalat-kalat sa buong lambak ang nagsimulang gumawa ng sarili nilang pagbabago. May nagtayo ng mga silungan laban sa bagyo, ang iba'y nagdagdag ng mga silid at may ilan pang naghukay ng mga butas upang ilibing sa lupa ang kanilang panggatong. Ngunit wala ni isa sa mga iyon ang gumana tulad ng kay Esmeralda.
Nabasa na ng ulan ang kanilang mga troso. Pinapasok pa rin ng tubig ang kanilang mga bubong. Hindi nila naunawaan ang pinakapunto. Hindi lang basta nagsalansan ng kahoy si Esmeralda. Gumawa siya ng isang hadlang. Ginamit niya ang panggatong hindi lamang para sunugin, kundi para ipanggol ang sarili. Naging insulasyon niya ito at naging baluti. Naghanda siya laban sa isang banta na hindi napansin ng lahat. Hanggang sa huli na ang lahat, ang kahalumigmigan. At hindi lamang ang kanyang panggatong ang nanatiling tuyo. Si Esmeralda mismo ay nanatiling tuyo rin. Kahit nang magsimulang matunaw ang huling niyebe at gumapang pababa mula sa mga burol ang mga agos ng malamig na tubig, binabasa ang halos buong lambak na natiling mainit at ganap na tuyo ang kanyang kubo. Hindi siya nagyabang. Hindi niya ipinaliwanag ang sarili niya, hindi na niya kinailangan. Ngunit noong taglagas na iyon, nang bumalik ang unang malamig na simoy ng hangin, nakita si Rogelio Martinez na tahimik na nagpapako ng mga tabla sa labas ng sarili niyang kubo. Mabagal at alanganin ang kanyang galaw. Walang imik. At si Esmeralda, patuloy lamang siya sa pagputol ng mas marami pang kahoy. Maaaring natunaw ang niebe, ngunit ang aral na natutunan ng lambak noong taglamig na iyon ay nanatili. Nagdala ang Abril ng mga baha at amoy ng pagkabulok. Napuno ng tubig ang mga silong, naging parang espongha ang mga kutsyon, at ang mga baul na puno ng damit panlamig ay tinubuan ng amag. Ngunit matatag na nakatayo sa gitna ng lahat ng iyon, ang kubo ni Esmeralda Bautista ay nanatiling tuyo, kasing tuyo ng isang lumang himnaryo na nakatago sa upuan ng simbahan. Nagbagsak ang taglamig na iyon ng niyebe na parang pasaning mabigat at walang tigil. Ngunit ang patong na kahoy na idinagdag ni Esmeralda sa kanyang tahanan ay nanatiling matibay. Tinaboy nito ang niebe, hinarangan ng hangin at iningatan ng kanyang panggatong. Natuyo pa nito ang kanyang mga bota at sa unang pagkakataon, matapos ang 2 taon, nanatiling malusog ang kanyang mga anak sa buong taglamig. Walang dumating upang magpasalamat sa kanya. Ngunit ngayon, nakikinig na ang mga tao. Sa mga unang araw ng Mayo, naroon na si Esmeralda sa tabi ng sapa, iwinawasiwas ang palakol sa mas maliliit na punong tumutubo malapit sa nagyayelong gilid. Karamihan sa mga tao'y hindi gagalawin ang mga punong iyon hanggang huling bahagi ng tag-init, ngunit hindi naghintay si Esmeralda. Ang kanyang mga anak na sina Carlos at Rodrigo ay kumikilos sa tabi niya na parang mga aninong hinubog ng nakasanayan. Si Carlos, ang panganay, ay may sarili ng itak. Suot niya ang lumang panyong pag-aari ng kanyang ama, nakapulupot sa leeg na parang may malalim na kahulugan. Si Rodrigo naman, mas maliit at mas tahimik, ay madalas magkaladkad ng mga sanga sa likuran niya habang nililinis ni Esmeralda ang daraanan. Maghapon silang nagtrabaho, pumuputol, naghahati at nagsasalansan ng kahoy sa tuloy-tuloy na kumpas. Hindi kailanman tumingin si Esmeralda sa matataas na burol kung saan naroon ang tahanan ng mga Martinez. Kalahati pa ring nakabaon sa natutunaw na putik niebe. Hindi rin siya sumulyap sa gulod ng mga Navarro kung saan ang tabinging kamalig ay halos hindi na magkabuhol-buhol. Hindi siya masalita, maliban na lamang kung may tagubiling ibibigay sa kanyang mga anak. Patuloy lang siyang nagtatrabaho. At ang susunod niyang itinayo ang muling nagpasiklab ng tsismis sa buong paligid. Sa pagkakataong ito, hindi lamang niya pinuno muli ang dati niyang istruktura, pinalawak niya ito. Dinoble, gamit pa rin ang parehong paraan, mga tabla, alkitran, lumot bilang panelyo, dayami para sa init. Ngunit sa halip na dikitin ito sa bahay gaya ng dati, itinayo niya ito ng mas malayo, ilang talampakan lampas sa orihinal na mga dingding. Mistula itong isang pasilyong may sarili nitong bubong, isang koridor na bumabalot sa buong kubo. May nagsabing parang monasteryo raw, ang iba na may nagsabing parang kuta.
Pagsapit ng Hunyo, nadoble ang laki ng kanyang tahanan. Isang singsing ng protektadong espasyo ang pumalibot dito, mataas para makatayo ang tao at sapat ang lapad upang magsalansan ng kahoy sa magkabilang dingding. May nagsabi na mukha na naman daw itong kabaong. Ngunit ang kamalig ni Rogelio Martinez ay winasak na ng isang bagyong dumating ng huli sa Tagsibol, kaya wala na siyang karapatang magsalita. Isang umaga, dumaan ang mangangaral ng bayan, si Reverend Cruz. May dalang garapon ng pinreserbang gooseberry. Bahagi itong regalo, bahagi dahilan lamang. Sinabi niyang dumadalaw lang siya, nais niyang kamustahin ang kalagayang espiritual ng mga pamilyang nakatira sa mas liblib na lugar. Hindi lumabas si Esmeralda. Ang anak niyang si Carlos ang sumagot sa pintuan. Nagtatrabaho po siya, sabi niya. Kung gayon, sagot ng Reverend habang inaayos ang kanyang tindig, baka maaari kong makahingi ng kaunting oras niya. Hindi gumalaw si Carlos. Ngunit makalipas ang sandali, narinig ang tinig ni Esmeralda mula sa loob. Hayaan mong magsalita ang tao. Kaya nagsalita siya, pinuri niya ang kanyang lakas, tapang at determinasyon. Ngunit hindi nagtagal, ang papuri ay naging ibang anyo, isang mabagal at maingat na tanong. Sa tingin mo ba, wika niya, panahon na upang humanap ng kaunting pakikipagkapwa? Walang agad na sagot. Pagkaraan, lumitaw si Esmeralda sa gilid ng kamalig, nangingitim ang guwantes sa dagta, basang-basa ang manggas at mamasa-masa ang buhok sa hirap ng trabaho. May pakikipagkapwa na ako, malamig niyang sagot. Tumingin sa paligid ang Reverend. Saan? Itinuro niya ang kanyang mga anak sa katumalikod sa pader ng kahoy sa likuran nila. Nandito. Muling naglinis ng lalamunan ang Reverend. Sinasabi ng banal na aklat. Alam ko kung ano ang sinasabi nito, putol ni Esmeralda. Sinasabi rin nito na ang marunong na babae ay nagtatayo ng kanyang bahay. Bumuka ang bibig ng Reverend upang magsalita pa, ngunit papalayo na si Esmeralda. Sumigaw pabalik habang naglalakad. Kung gusto mong tumulong magsalansan, kumuha ka ng troso. Kung hindi, huwag mong harangan ang liwanag. Naiwan ang garapon ng pinreserba sa may balkonahe. Hindi niya yon ginalaw. Pagsapit ng huling bahagi ng Hulyo, hindi na mukhang karaniwang bahay ang tirahan ng mga Bautista. Mukha na itong isang tanggulan. Ang mga manlalakbay na sakay ng kabayo patungo sa tindahan ay bumabagal kapag dumaraan sa kanyang lambak, mas matagal ang sulyap. May ilan na pabulong nagsabing naghahanda raw siya para sa isang digmaan. Ang iba na may nagsabing tinalikuran na niya ang Diyos, ngunit ang pinakatahimik na mga tinig, yaong sa pinakamatatandang naninirahan, ay may ibang himig. Ito ang mga taong nakaalala pa sa matinding lamig ng Mi-27, sa mga baha ng 63, sa hanging minsang nagpunit sa bubong ng isang paaralan. Ang mga iyon ay tumango lamang at nagsabing, alam niya kung ano ang darating, ramdam mo iyon sa mga buto mo. At tama sila, dahil nagsimulang umasta ng kakaiba ang taginit. Mas malakas at mas matagal sumiklab ang araw kaysa dati. Dumaan ang mga ulap ng ulan, ngunit hindi nagbuhos ni isang patak. Bumaba ang tubig ng ilog nang higit pa sa nakita ng sinuman mula nang tumawid ang mga unang nanirahan sa likong iyon noong 1849. Nalanta ang mga pananim, pumusyaw, naging ginto, saka naging kayumanggi at marupok. Kahit ang mga manok ay tumigil sa pangingitlog gaya ng dati. Pagsapit ng Agosto, pati ang mga baka ay nagsimulang pumayat. Ang mga balong dati malinaw at masaganang umaagos noong tagsibol ay ngayon ay nagbubulwak na lamang ng buhangin at kalawanging tubig. At saka nagsimulang magbulungan ng mga tao ng salitang ayaw nilang marinig, tagtuyot. Walang may gustong bigkasin iyon ng malakas. Dahil dito ang tagtuyot ay hindi lamang init.
Nagdadala ito ng sakit, nagdadala ito ng pagkabulok. Ang tuyong damo ay nagiging mitsa ng apoy at ang unang tama ng kidlat ay maaring magsindi sa buong lupain. Naglalaho ang mga hayop gubat, ang mga pananim ay kumukulubot hanggang maging alikabok. Ang hangin na dati banayad na simoy lamang ay maaari nang magtanggal ng bubong ng bahay at mag-iwan sa iyo na hinihingal sa alikabok sa loob ng maraming linggo. At pinakamasama sa lahat, ang tagtuyot ay nangangahulugan ng isang mapanganib na taglamig. Kapag kakaiba ang kilos ng tubig, ang lupa ay hindi nagyayelo sa paraang nararapat. Babagsak ang niebe ng basa, saka matutuyo, saka muling babasa. Ang yelo ay nagiging marupok at matalim. At ang panggatong, kung ito'y nabasa, natuyo at muling nabasa, mahina itong susunog. Sisitsit at uubo ang iyong kalan. Maaaring mabarahan at mabulunan ang iyong tsimeneya. At kung hindi ka tunay na naghanda, kung hindi mo pinlano ang bawat huling detalye, maaring maging wakas mo ang Pebrero. Ngunit naghanda si Esmeralda. Sa pagkakataong ito, hindi lamang panggatong ang mayroon siya. Mayroon siyang pangsindi ng apoy, maingat na inayos ayon sa laki, isinalansan na tuyong-tuyo sa mga bariles, kahon, lumang sako at maging sa mga drawer. Nilagyan niya ng mga patong ng insulasyon ang kanyang mga dingding, sako, balahibo ng tupa, dayami, mga sanga ng sedro. Lahat ay pinisil at ipinirmi sa mga dingding ng kamalig na parang isang kwentang gawang kamay. Naglagay siya ng mga trapdoor sa sahig ng balkonahe. Maliliit na estante sa ilalim ng gilid ng bubong at makikitid na puwang sa likod ng mga ladrilyo ng chimenea kung saan itinago niya ang mga panimula ng apoy. Ginawa ni Esmeralda ang kanyang tahanan na parang isang buhay at humihingang kalan, tuyo, mainit at itinayong parang baluti laban sa lamig. At ngayon, tahimik na nanonood ang kanyang mga kapitbahay. Wala na ang mga biro. Wala nang pabulong na halakhakan sa likod ng mga pitsel ng whisky. Ngunit kahit ganun, wala pa ring humihingi ng tulong hanggang dumating ang hangin. Dumating ito sa huling bahagi ng Setyembre, biglaan at marahas. Parang karwahing nawalan ng kontrol na rumaragasa sa mga burol. Hindi pa ito bagyo, hindi pa. Ngunit isang marahas na hininga mula sa hilaga. Pinabagsak nito ang 3 bubong, binasag ang isang tsimenea sa bayan at pinakilos ang kalahati ng lambak upang talian ang kanilang mga tumpok ng panggatong ng lubid at lona. Hindi gumalaw ang kay Esmeralda kahit 1 pulgada. Nang dumating ang ikalawang bugso, makalipas ang 1 linggo, mas matalim at mas malamig, umaalulong na parang isang sinaunang nilalang na bumababa sa gulod, dumating si Rogelio Martinez. Hindi siya dumating ng mayabang, hindi rin siya pala kaibigan, tahimik lamang. Tumayo siya sa labas ng bakod ni Esmeralda at naghintay. Lumabas siya, pinupunasan ang mga kamay sa isang basahan. Napako ang tingin ni Rogelio sa pader ng panggatong, mga hanay ng perpektong hinating troso, balot sa balat, maingat na isinalansan, ligtas na nakatago sa likod ng makakapal at selyadong tabla. "May basa akong kahoy," sabi niya. Tumango si Esmeralda. "Makikipagpalit ako." Hindi siya nagsabing, oo, hindi rin hindi. Tinitigan lang niya siya. "Nagtawanan ka," sabi niya, walang galit. Paalala lamang. "Nagkamali ako." Tahimik pa rin siya. "Magpuputol ako para sa'yo," alok niya. "Isasama ko ang anak ko. Lilinisin namin ang likurang lote kung saan nagsisimula ng tumubo ulit ang mga pino." Sandali siyang huminto, saka tumango ng minsan. "Patuyuin mo sa tabi ng sapa," sabi niya. "Hindi malapit sa bahay, hindi sa pagkakataong ito." At ganun na lamang, ang unang lalaki sa lambak ay nagsimulang magtrabaho para kay Esmeralda Bautista. Sumunod agad ang iba. Ipinadala ng mga Navarro ang kanilang anak na babae na may dalang basket ng pinausukang karne at humingi ng mga plano kung paano magtayo ng kamalig na tulad ng sa kanya.
Bumalik ang mangangaral. Sa pagkakataong ito, hindi dala ang mga salita, kundi ang nakarolyong manggas at isang martilyo sa kamay. Pagsapit ng Nobyembre, halos kalahati ng lambak ay may kakaibang mga bagong kamalig na nakakapit sa gilid ng kanilang mga kubo. Hindi sila kasing tibay, hindi kasing ingat ang pagkakagawa, ngunit sinubukan nila. Samantala, tinapos ni Esmeralda ang kanyang proyekto. Naglatag siya ng huling batong daanan mula sa likod ng kanyang bahay patungo sa imbakan ng ugat. At sa kanya ito ikinulong, lumilikha ng isang mainit at walang hanging lagusan na hindi kayang abutin ng lamig. Pagkatapos noon, tumigil na siya sa pagtatayo, hayaan silang manood at naghintay siya dahil alam ni Esmeralda ang pinakamasama ay paparating pa lamang. Dumating ito ng walang babala, parang paghuhukom mula sa langit. Ang umaga ng ika-4 ng Disyembre ay nakakikilabot sa katahimikan. Isang manipis na balot ng yelo ang tumakip sa bawat bintana. Isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa lupain, napakalalim at napakatatag na kahit ang mga ibon ay nanahimik. Mababa at kulay abo ang langit, isang-iisang patag na ulap na hindi gumagalaw. Walang kahit anong simoy ng hangin. Nakatayo si Esmeralda sa likuran ng kanyang kamalig, itinaas ang braso sa walang kilos na hangin, dinarama ang presyon, siksik at kakaiba. Hindi ito niyebe, hindi ulan, basta bigat. Hindi mapakali ang kanyang mula, tahimik ang kanyang mga anak. Si Rodrigo ay paulit-ulit na nakatitig sa gulod na parang may hinihintay na lilitaw. Kinagabihan nagsimula ito, niebe. Bumabagsak ng tuwid pababa, tahimik at walang tigil, walang bugso, walang pag-ikot. Isang pader ng puti, bumababa na parang kurtina. Malamig, tuloy-tuloy at walang pakialam. Tinakpan nito ang lambak na parang abo. Sa loob ng 6 na oras, naglaho ang mga bakod sa ilalim nito. Pagkalipas ng 12 oras, nabara ang mga pintuan. Pagsapit ng umaga, ang buong pamayanan ay nalibing. Ang mga nagpanatiling nagliliyab ang apoy magdamag ay masuwerte. Nanatiling malinaw ang kanilang mga chimenea. Ang usok ay umaakyat sa niyebe na parang mga hudyat. Ngunit ang mga hinayaang mamatay ang apoy upang magtipid ng kahoy, iniisip na sisindihan na lamang muli sa umaga, ay nagising sa kadiliman, katahimikan at lamig. Ang kanilang mga chimenea ay siksik na siksik ng niyebe. At ang lalo pang nagpalala, karamihan sa mga tao ay may kahoy na ayaw magliyab. Nang dumating ang bagyo, nagsimula ito sa basang niyebe. Sa unang 12 oras, nabasa ang lahat bago tuluyang kumapit ang matinding lamig. Ang mga troso na nakaimbak sa ilalim ng lona o tolda ay naging madulas at walang silbi. Ang mga pangsindi ng apoy ay naging malambot at basa. Napuputol ang mga posporo bago pa magliyab. Samantala, ang kubo ni Esmeralda ay banayad na nagliliwanag. Isang mainit na ilaw sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Sa loob, hindi mainit, ngunit ito'y mainam. Isang malalim at tuloy-tuloy na init, gaya ng loob ng isang lumang kamalig o imbakan ng ugat na ginamit sa loob ng maraming dekada. Ang dobling dingding ng kamalig ay hindi lamang humarang sa lamig, pinabagal nito ito, binasag ang hangin at pinanatiling tuyong-tuyo ang bawat troso parang alikabok. Nagtrabaho sina Carlos at Rodrigo nang salitan sa buong gabi, pinananatiling buhay ang kalan. Nagsimula sila sa pinakamaliliit na materyales, maninipis na hiwa ng sedro, mga pinikon, maliliit na sanga na isinawsaw sa wax. Mahusay silang sinanay ni Esmeralda, unahin ang maliliit, panatilihing tuyo ang pangsindi, huwag sayangin ng roble hanggat hindi matatag ang apoy. Isara ng mahigpit ang tambutso kapag umuungal ang hangin, laging manatiling 2 apoy ang pagitan. Paulit-ulit nilang inensayo ito nung taglagas na parang mga ehersisyo. Ngayon tahimik nila itong isinasagawa, kumikilos ng may layunin sa madilim at selyadong kubo. Ang mga bintanay nakakandado sa likod ng makakapal na troso
at mga patong ng telang binabad sa dagta. Nagbantay si Esmeralda malapit sa makitid na lagusan. Ito'y nagdurugtong mula sa sulok ng kubo patungo sa lumang imbakan ng ugat, karaniwang dinadalaw lamang tuwing tagsibol kapag natutunaw ang lupa. Ngunit inihanda na niya ito noong taglagas. Naglatag ng piraso ng sedro, tinakpa ng mga tagas at pinatatag ang dalisdis ng lupa. Ngayon, iyon ang kanilang pinakaligtas na imbakan. Pinatuyong karne, matigas na keso, tuyong mansanas at mga garapon ng mantika. Madalas niya itong suriin. Hindi pinagkakatiwalaan ni Esmeralda ang bagyo na manatiling mabait. At tama siya. Pagsapit ng ikatlong araw, umabot sa dibdib ng tao ang niebe. Lumulubog ang mga bubong sa bigat nito. Nilalamon ng puting katahimikan ang usok. Bumalik ang hangin, humihiwa sa lambak na parang talim. Pinapaling nito ang mga pino sa tagiliran. Nagsisiksika ng niebe sa mga bunton. Itinutulak laban sa mga pinto at bintana, gumagapang sa bawat mahinang siwang. Ngunit hindi sa kay Esmeralda, hindi minadali ang kanyang kamalig. Ito'y idinisenyo. Maingat ang anggulo ng bubong upang dumulas ang niebe sa halip na maipon. Pinatibay ang mga alero upang saluhin ang bigat. May puwang ang mga dingding upang makagalaw at sumipsip ng bigat nang hindi nababasag. At ang kanyang chimenea may simpleng takip na lata, isang lumang tubo ng kalan na muling ginamit at itinali sa lugar. Hinahati nito ang bumabagsak na niebe, pinananatiling umaakyat ang usok at bukas ang daanan kahit nililibing ng bagyo ang mundo sa paligid niya. Sa ikaapat na araw may kumatok, mahina. Nag-aalinlangan, nagulat si Rodrigo at nabitawan ang bungkos ng pangsindi. Nanatiling nakatayo si Esmeralda at nakinig. Pagkatapos ay naglakad siya patungo sa harapang pasilyo kung saan ang orihinal na pinto ng kubo ay nakabaon sa likod ng maraming patong ng dingding ng kamalig. Binuksan niya ang panlabas na pinto ng sapat lamang upang makita ang isang hugis na nakalugmok sa niebe. Si Carmen Peralta iyon ang tagapagbabad ng balat. Halos nagyayelo, matigas ang mga kamay, kulang ng isang bota at ang buhok ay makapal na balot ng yelo. Walang sinabi si Esmeralda. Hinila niya si Carmen papasok. Inalis ang nagyelong Amerikana, binalot siya ng mga kumot at pinaupo sa tabi ng kalan, pinakain ng mga kutsarang mainit na sabaw. Halos pabulong na lamang ang nasabi ni Carmen. Umalis siya sa kanilang bahay 2 araw na ang nakalipas. Nabiyak ang kalan, bumalik ang usok at nagyelo ang kanyang mga aso bago pa siya. Walang sinabi si Esmeralda, binigyan lamang siya ng isa pang kumot at nagsingit ng tuyong troso sa apoy. Pagsapit ng dilim, may 2 pang dumating. Ang panganay na anak ng mga Navarro, buhat ang kanyang munting kapatid na babae, wala pang 5 taong gulang, halos walang malay. Lumabas ang kanilang ama upang kumuha ng kahoy at hindi na bumalik. Namatay ang kanilang apoy noong nakaraang araw. Pinapasok din sila ni Esmeralda, walang mahabang usapan, walang tanong, init lamang. Nag-abot siya ng mainit na tubig na may pulot. Pinatuyo ang kanilang basang damit, inayos muli ang higaan, tumingin siya sa kanyang mga anak. Matutulog kayo sa dingding ng kamalig ngayong gabi, sabi niya, mas mainit doon. Tumango si Carlos, alam na niya yon. Pagsapit ng ika-6 na araw, may 10 tao na sa loob ng kubo ni Esmeralda. Ang ilan ay gumapang papasok, ang iba'y binuhat. Wala nang nagtanong kung bakit niya itinayo ang kakaibang balot na kahoy. Humihingi na lamang sila ng pahintulot na makapasok at pinapasok sila ni Esmeralda. Ngunit hindi walang kapalit. Ikaw ang magdadala ng kahoy, sabi niya sa mga ngaral, na dumating na halos hindi na makatayo, sunog ang isang kamay dahil sa bigong pagsubok magsindi ng apoy. Kunin mo sa tumpok sa timog, pagkatapos mong gamitin, isalansan muli walang puwang.
Sa asawa ni Rogelio Martinez na hayagang humahagulgol nang hindi na bumalik ang kanyang asawa mula sa paglilinis ng chimenea. Ihiwalay mo ang mga pinikon sa sedro. Kailangan natin ng malinis na apoy para magpakulo ng tubig. Sa batang babae ng mga Navarro na inuubo ngunit buhay, walisin mo ang abo, ngunit hindi lahat. May ititira sa ilalim. Nakakatulong iyon magpanatili ng init. May gawain ng lahat, walang nagreklamo dahil sa labas walang apoy at sa loob ng kubo ni Esmeralda may pag-asa. At si Esmeralda hindi siya umiyak, hindi siya nakiusap, hindi siya nangaral, kumilos siya at sa kanyang halimbawa sumunod sila. Pagsapit ng 8 araw, nagsimulang gumalaw ang niyebe. Hindi matunaw, gumalaw lamang. Itinulak ito ng hangin pataas sa mga burol mariin. Isa sa mga lumang gusaling pandagdag malapit sa ilog ay tuluyang gumuho. Gumuho rin ang imbakan ng ugat ng mga Martinez. May nagsabing may nakita raw silang dulo ng tubo ng kalan na umuusli sa ibabaw ng niebe na parang lapida. Ngunit walang nakakaalam kung kanino iyon. Sa loob ng kubo ni Esmeralda, nanatiling mainit at tuyo ang hangin. Masikip ang espasyo, ngunit pinaghandaan din niya iyon. Simple lamang ang mga pagkain, tuyong beans, mantika, dinurog na oats. Maingat niyang sinusukat ang lahat sa sandok, hindi sa mangkok. At gayunman walang nagreklamo. Isang tahimik na gabi habang hinahalo ni Esmeralda ang isang palayok ng tinunaw na niyebe at pinatuyong karne. Sa wakas ay tinanong ni Carmen ang tanong na matagal nang nakabitin sa kanyang mga labi. Paano mo nalaman? Hindi tumingala si Esmeralda. Hindi ko alam, sagot niya. Kung ganun, bakit? Sandaling huminto si Esmeralda sa kamuling hinalo ang palayok. Dahil walang pakialam ang lamig kung naniniwala ka rito o hindi, mahinahon niyang sabi, dumarating pa rin ito. Dahan-dahang tumango si Carmen. Kuminang ang kanyang mga mata. Ang asawa mo, hindi siya namatay nang walang kabuluhan. Patuloy lang sa paghahalo si Esmeralda. Namatay siyang giniginaw, sabi niya. Iyon lang ang naaalala ko. Walang sumagot. Ang katahimikang sumunod ay hindi mabigat. Totoo ito. Pagsapit ng 10 araw, nang sa wakas ay humupa ang hangin at may manipis na bughaw na sinag na sumilip sa itaas na bahagi ng dingding ng kubo, binuksan ni Esmeralda ang pintuan sa harap sa unang pagkakataon. Tumigas ang niebe, parang yelong naging bato. Kinuha niya ang kanyang pala, ang hawakan ay balot ng lumang lana at humukay ng landas pasulong. Tahimik ang lambak. Walang galaw, walang tunog. Tanging ang kanyang kubo na humihinga ng usok. At sa tabi nito, ang mahabang pader ng panggatong, hindi nagalaw, hindi nabawasan. Noong una, sinabi nilang gumagawa siya ng kabaong, ngunit hindi kailanman iyon ang totoo. Isa itong sinapupunan, isang panangga, isang tahimik na mundong inukit mula sa sedro at matibay na loob kung saan walang namatay sa lamig, hindi sa pagkakataong ito, hindi sa ilalim ng bubong ni Esmeralda. Hindi agad bumalik ang araw. Dahan-dahan itong sumilip, parang alaala, maputla at manipis, sinusundan ng gulod, ng marahan at nag-aalinlangan. Pagkaraan ng 11 araw sa ilalim ng bagyo, lumitaw ang lambak ni Esmeralda sa katahimikan. Balot ng puting niyebeng, napakalalim na nilamon nito ang bawat daan, bawat bakod, bawat yapak at bawat pinto. Ang mga chimenea ay nakausli na parang mga bungangang naghahabol ng hangin. Ngunit iilan lamang ang humihinga. Kinabukasan, maagang nagising si Esmeralda. Masakit ang kanyang mga balikat. Ang kanyang mga daliri namamaga at naninigas. Ay bahagyang nanginginig habang inaayos niya ang balbula ng kalan. Sa kabilang panig ng silid, gumalaw si Carmen sa ilalim ng makakapal na kumot. Ang mangangaral ay nakakatulog sa tabi ng apoy
Ang ulo'y nakatagilid patungo sa isang palayok ng mainit na tubig. Gumagalaw na sina Carlos at Rodrigo. Nakayuko sila sa tabi ng lagusan patungo sa imbakan ng ugat. Sinusuri kung may yelo. Selyado ang pinto, ngunit walang niyebeng nakapasok. Pinirmi iyon ni Esmeralda ng luwad noong taglagas. Nalampasan nila ang bagyo, ngunit may alam pa si Esmeralda. Madalas, mas mahirap ang dumarating pagkatapos ng bagyo dahil natutunaw ang niyebe. At kapag nangyari iyon, nagbabago ang lahat. Pumasok siya sa pasilyo sa pagitan ng kubo at ng kamalig. Ang kanyang mga bota na nakakurba ang mga dulo dahil sa ilang araw na malapit sa kalan ay matigas. Itinali niya ang kanyang scarf, hinigpitan ang Amerikana at kinuha ang pala sa niyebe. Isang kasangkapang siya mismo ang gumawa mula sa takip ng kahon at hawakan ng lumang asarol. Carlos, tawag niya, hindi malakas kundi matatag. Tumingala ito. Tara! Magkasama silang nagsimulang maghukay, una sa makitid na lagusan, sa kapaitaas patungo sa mahinang liwanag na sumisilip sa ibabaw ng bubong ng kamalig. Siksik ang niyebe, mga patong na piniga ng panahon, may matigas na balot sa itaas. Salitan sila, si Carlos, saka si Rodrigo, saka si Esmeralda. Nagpapahinga siya sa pagitan. Hindi sila ginambalan ng iba, hindi dahil sinabi ni Esmeralda na huwag, kundi dahil ang kanyang mga galaw ay may layuning walang sinumang nangahas sirain. Pagsapit ng tanghali, nakalusot sila. Isang makitid na sinag ng araw ang tumagos sa pasilyo, matalim at biglaan. Tumama ito sa mukha ni Esmeralda. Bahagyang bumuka ang kanyang mga labi. Hindi sa gulat, kundi sa pagkilala. Inaasahan na niya ito. Pinalawak niya ang butas, nag-ukit ng daan paitaas at lampas sa panlabas na pader ng kamalig. Pagkatapos, maingat siyang umakyat at lumabas, patungo sa liwanag. Matigas na ang ibabaw. Umabot ang niyebe hanggang kalahati ng kanyang mga bintana. Sumakit ang hangin sa kanyang dibdib, matalim at malamig, ngunit dalisay. At tahimik, napakatahimik na narinig niya ang isang mahinang pagkaluskos sa gulod, marahil isang punong nababali sa bigat. Dahan-dahang umikot si Esmeralda, sinusuri ang lambak. Ang kanyang nakita ay nagpigil sa kanyang hininga, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagpapatunay. Wala na ang mga bakod, wala nang bakas ng mga kariton. Gumuho ang bubong ng mga Navarro, isang perpektong parisukat ng lumubog na niyebe. Ang bahay ng mga Martinez ay tuluyang nalibing. Wala na. Iilang maninipis na usok lamang ang pumilipit pa itaas. Patunay na may iilang kalan pang nagliliyab, iilan lamang. Ngunit sa likuran ni Esmeralda, ang sarili niyang tsimenea ay tuloy-tuloy ang buga. Isang makapal na laso ng usok ang umangat ng may tiwala, kumukulot patungo sa langit na parang watawat. Isang sagisag ng kaligtasan. Mula sa loob ay narinig ang mahinang bulungan, mga batang nag-uusap, ang mga ngaral na inuubo, may gumagalaw sa ilalim ng mga kumot. Buhay sila, lahat sila, at may kahoy pang natitira para sunugin. Yumuko si Esmeralda, inalis ang niyebe sa isang lagusan ng hangin na itinayo niya sa alero ng kamalig at sumigaw pababa sa hukay. Linisin ang tumpok sa timog, pino ngayong gabi, Cedro pagkatapos. Sumagot ang tinig ni Carlos mula sa ibaba. Naglakad si Esmeralda patungo sa kanlurang bahagi ng kamalig at hinukay ang isang tipak ng niyebe malapit sa paanan nito. Inilantad ang panlabas na pader ng panggatong. Tuyo ang mga troso. Hinila niya ang isa at napuno ng matalim na amoy ng sedro ang hangin. Ang kanyang mga kamay namumula sa lamig ay matatag. Lumipas na ang bagyo. Ngayon naman dumating ang baha. 3 araw matapos huminto ang pagbagsak ng niebe, nagsimula ang pagtunaw at mabilis ito. Hindi banayad, hindi mabagal. Ang niebe ay hindi natunaw kundi tila gumuho.
Nagbagsakan ang malalaking bunton. Dumulas ang mga nakausling bangko mula sa mga gulod. Naipon ng tubig sa bawat mababang lugar. Kung saan lumubog ang mga bubong, doon ito namuo. Ang mga landas ay naging maiitim na ilog ng putik. Ang mga imbakan ng ugat, nakabaon at nakalimutan sa ilalim ng niyebe ay nagsimulang bahain. Ngunit hindi ang kay Esmeralda. Sa paligid ng kanyang kubo, naghukay siya ng mabababaw na kanal, mahahabang uka na pumalibot sa paanan ng kamalig. Mas malalalim na daluyan ang bumaba sa likurang dalisdis. Itinuturo ang agos patungo sa isang lumang palangganang bato na minsang ginamit na inuman ng mga usa. Sinundan ng tubig ang mga linya niya ng eksakto. Tumayo siya at ang kanyang mga anak at pinanood kung paanong ang nagyelong katahimikan ay naging mumunting agos, saka naging rumaragas ang tubig. Sa ikalimang araw, lumitaw ang anak ni Rogelio Martinez na si Ricardo, basa hanggang hita. Maputla ang mukha at sugat-sugat sa hangin. Tumayo siya sa tabi ng kanal, tahimik. Hindi namin mapatuyo ang kahit ano, sabi niya. Patay na naman ang kalan. Nakatayo si Esmeralda malapit sa sulok ng kamalig. Nakahalukip-kip ang mga braso. Gumuho ang kamalig ninyo? Tumango siya. Basa ang panggatong, isa pang tango. May dala kang itak? Hinatak ni Ricardo ang isang maliit na itak mula sa kanyang sinturon. May birch sa silangang gilid ng lupa ko, sabi ni Esmeralda. Balatan mo, patuyuin mo malapit sa apoy. Sinubukan na namin, sabi ni Ricardo. Hindi gumana. Subukan mong mas mabuti. Nanatili siyang nakatayo, nahihiya. Makalipas ang sandali, idinagdag niya, kumuha ka ng ilang sanga mula sa timog na pader ko. Sapat lang para magsimula. Magdala ka ng lubid. Itali mo ng maayos. Hindi nagsalita si Ricardo, ngunit napuno ng luha ang kanyang mga mata. Salamat po. Huwag mo akong pasalamatan. Sunugin mo ng malinis. Tumalikod siya at tumakbo. Kinabukasan mas marami pang bata ang dumating. Pagkatapos, isang ina na may kargang sanggol. Kinahapunan, umalis si Carmen upang tumawid sa gulod. Sinabi niyang kukunin niya ang kanyang pinsan. Naging parang isang salitan itong pagdating. Ang kubo ni Esmeralda, kakaiba, may patong-patong at balot ng mga tabla, ay naging isang tanglaw sa lambak na naging malamig at hungkag. Maingat siyang nagrasyon, sinukat ang bawat piraso ng panggatong. 4 na troso bawat sindi, sabi niya kay Carlos. Huwag susobra. Hayaan munang humupa ang apoy, kaskasin ang abo, panatilihin itong humihinga. Kumalat ang balita, hindi dahil sa kanya, kundi sa hangin, sa usok. Sinundan ng mga tao ang usok at mula sa mga nakarating sa kanya, nalaman ni Esmeralda ang nangyari sa labas ng kanyang maliit na kagubatan. 3 kubo ang gumuho. 2 ang nasunog nang bumalik ang apoy pababa sa mga baradong tsimenea. Isang lalaki, kamag-anak mula sa timog na gulod, ang natagpuang nakadapa sa niyebe. May hawak pa ring nagyelong kahan ng posporo sa kanyang kamay. Lahat sila minsan ay tumawa, lahat ay nanlibak sa kanya noong Oktubre, nang silyuhan niya ang mga bintana at pinakuan ang mga dingding. Tinawag siyang biyudang gumagawa ng libingan. Ngayon, ang kanilang mga anak ay nakaupo sa tabi ng kanyang apoy. Natutulog sa ilalim ng mga kumot na tahimik niyang tinahi. Isang gabi, matapos tumahimik ang kubo, marahang nagtanong si Carlos, alam mo bang magiging ganito? Dahan-dahang hinahalo ni Esmeralda ang palayok. Hindi. Pero ganon ka magtayo. Tiningnan niya ito at may kumislap sa kanyang mga mata, matatag, hindi mababasa. Nagtayo ako na parang hindi ko kayang magkamali. Tumango si Carlos. Hindi na siya muling nagtanong. Pagsapit ng kalagitnaan ng Enero, nakatayo pa rin ang kubo. Tuyo pa rin, mainit pa rin. Umuungol ang kamalig sa lamig, may ilang tablang bumaluktot, ngunit nanatili itong matatag. Nabiyak ang isang biga, tinakpan niyon ni Esmeralda ng dagta ng pino at lona.
patuloy na nagliliyabangkalan, at gabi-gabi mas marami pang tao ang dumarating. Hindi lahat ay nananatili, ngunit lahat ay dumarating. Pagsapit ng katapusan ng buwan, 22 tao ang sumilong sa tabi ng kanyang apoy. Hindi binibilang ni Esmeralda ang mga tao. Binibilang niya ang mga troso. Alam niya kung ilang kordon pa ang natitira, gaano katagal tatagal ang bawat isa, hanggang saan aabot ang bawat nilaga. Pinagkasya niya, eksakto may layunin. Nang hilingin na ipadala ang kanyang kwento sa pahayagan o sa simbahan, tumanggi siya. Ngunit kumalat pa rin ang kwento ng biyudang binalot ng kahoy ang kanyang kubo. Ng babaeng hindi lamang nagbuhat ng panggatong, kundi nagdala ng 26 na tao sa pinakamasamang taglamig na naaalala ng sinuman. At hindi nawalan kahit isa. Sumunod na taon, nagsulputan ng mga kamalig sa buong gulod. Sa pagkakataong ito walang nangutya, tinawag nila itong mga Bautista Shell. Malalapad ang pagkakagawa, ang ilan ay magarbo pa. Ngunit wala ni isa ang kasing tibay. Wala ni isa ang lubos na tulad ng kanya. Dahil ang itinayo ni Esmeralda, hindi iyon isinilang mula sa talino o imbensyon. Isinilang yon mula sa pagtangging hayaan ng lamig na kumitil pa ng isang buhay, pagtangging muling mahuli ng hindi handa. At nang sa wakas ay dumating ang pagtunaw, nang lumambot ang niebe at ang katahimikan sa pagitan ng taglamig at tagsibol ay bumaba, napahinto ang hininga ng lambak. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kahandaan, dahil sa pagkakataong ito may panggatong sila, may pagtitiyaga sila. At higit sa lahat may halimbawa sila ni Esmeralda Bautista, isang babaeng hindi tumawa, hindi umiyak, hindi humingi ng papuri, basta nagtayo at nagsindi at nabuhay.